In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Tagalog. Mga kapatid, ngayong araw, ngayong gabi, ating sinisimulan ng ating nobenaryo sa karangalan na... Kala nyo English yan. Sa karangalan ng aming mahal na patron na si San Juan Bautista. At yun din, simula sa araw na ating ipagdiriwang ang araw ng mga ama. Kaya sa ating pagdiriwang ng Banal na Misa, sama natin ang mga ama ng tahanan, dito lalo tigit dito sa ating parokya, upang sila maging instrumento, lalo tigit ng ating Panginoon sa paghahari ng Diyos. At nawa ang patron natin na naging tagapaghanda ng daraanan ni Jesus, na ating tagapagligtas, ay magsilbing gabay din natin patungo sa kaharian. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng Banal na Misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang Ginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ang Ginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulong niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit,
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ang nanagalis ng mga kasalanan sanlibutan. Maawa ka, maawa ka. Ikaw nanagalis ng mga kasalanan sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming niisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang kanyang pagtatanim ng isang punong kahoy sa pinakamataas na bundok ng Israel, na siyang nagsisilbing tanda ng kanyang kapangyarihan at kagandahang loob. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito nga ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahanga-hangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy
at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod, lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon matanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patutuo ng Panginooy, tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis.
tutong kalugod, lugod, ang magpasalamat sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ni Apostol San Pablo ang kanyang pagnanais na makapamuhay sa piling ng Diyos, dito man sa lupa o sa langit na pinakamimithi. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan hindi mapapasa atin ng tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kaniya, sa tahanang ito o doon man sa langit. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kaniyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, inihahaling tulad ni Jesus ang paghahari ng Diyos sa binhing itinanim ng tao, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago at nagpapapaging mabunga at kapaki-pakinabang sa lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubot lalagong binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos sa mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano nga natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito.
Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito. Ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa, hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po naman. So ngayon po ay ating unang gabi o unang araw ng ating nobenaryo sa karangalan ni San Juan na tingnan natin ano yung mensahe ng buhay ni Juan sa base sa atin na may kaugnayan sa ating ebanghelyo ngayong 11 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, sa dasal na Ama namin, bahagi ng idinadasal natin dito ay mapasa amin ang kaharian mo. Kung araw-araw dinadasal natin, araw ang Ama namin, isa yan sa parati nating nilalaman ng ating dasal. At sana hindi lang ng dasal, kundi ng ating isip at puso ang mapasa amin, ang mapasa atin ng kaharian ng Diyos. Mga kapatid, sa ebanghelyo na ating napakinggan, ay gumamit si Jesus ng mga talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Gumamit siya ng talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. At sabi nga dito, hindi nagtuturo si Jesus sa mga tao na hindi gumagamit ng mga talinhaga. Noong dekada 80, siguro 90, 70, 90 o 80, usong-uso noon ang mga parties ng kabataan. Hindi pa tawag doon na street party. Kasi mga parties ng kabataan doon, nung mga taong iyon, ay ginaganap madalas sa isang open area. Madalas sa mga basketball court. At dahil open area ito, anong ginagawa ng mga organizers? Nilalagyan ng parang bakod, makeshift na mga bakod. At anong ginagamit? Kadalasan po ay mga dahon ng hindi ba ipil-ipil? Sa amin, ipil-ipil. Hindi. Dahon po ng niyog o kaya ay buko. Hatiin niyan tapos ihihilerang iyan. Yun ang magiging pantabing dahil nga maring isang gabi lamang ito at may ticket. Tapos stricto pa iyan. Kung sino lang makakapasok. Kabataan, hindi pwede ang mga bata. Kami po noon, bata pa kami, malapit lang sa amin yung mga ganong basketball court. Nanonood kami. Pero hindi kami nakakapasok. Pero ginagawa namin, at siguro ginagawa niya rin po, di ba humahanap tayo ng mga parang awang dun sa mga dahon ng buko at sumisilip tayo. Itignan natin ano ba yung mga kaganapan sa loob. Pero hindi natin nakikita yung kabuuan ng venue. Hindi natin nakikita kung sino lahat yung mga nandoon. Hindi katulad ngayon. Katulad ngayon, nakikita ko kayo lahat. Pero kung may harang iyan, doon lang sa may sinisilipan ko, doon yun lang ang makikita ko. Kaya ano gagawin namin? Lilipat kami sa ibang lugar, sa ibang bahagi ng basketball court, at muli sisilip kami. Titignan ko ano yung mga nangyayari. Kung anong sayawan, kung anong pagkain, sino yung mga magkakasayaw. Kumbaga, pasilip. Nasisilip namin, pasilip kung yung naranasan namin. Bagamat hindi natin nakikita yung kabuuan ng nagaganap dun sa party. Mga kapatid, sa ganitong karanasan natin, dito natin tignan ang talinhaga. Nang talinhaga pala ay pasilip sa atin ng Diyos tungkol sa Kanyang kaharian. Hindi man natin makita ang kabuuan, kaganapan nito, pero meron ng pasilip ang Diyos. Ang kaganapan kasi ng paghari ng Diyos ay mangyayari lamang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung kaya't habang tayo naglalakbay, meron ng mga pasilip sa atin tungkol sa paghahari ng Diyos.
Ang mga pagbasa po natin ngayong linggo ay, halimbawa yung unang pagbasa, ito ay pahapyaw sa magtatatag ng paghari ng Diyos. Ang Israel po noon ay nasa panahon ng kabiguan. Ang kaharian po ni Haring David ay bumagsak. Ang Diyos nangako na ang kaharian ni David ay walang hanggan. Pero si David namatay, bumagsak ang kanyang kaharian. Pero sa gitna ng ganitong sitwasyon, nangako ang Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel na mula sa isang sedro, dito uusbong ang isang hari. At ang tinutukoy dito ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na magiging tagapagtatag ng kanyang paghahari. Kayon sa Ebanghelyo, dito pinahayag ni Jesus na saan nga ba natin maihahantulad ang paghari ng Diyos? Tulad ito ng mga binhi. Yung una, yung binhi na inihasik, pagpapatuloy magsasaka sa kanyang pang-araw-araw na gawain, pero tutubo ito, hindi niya nalalaman. Samantala yung pangalawang talinhaga ay tungkol sa butil ng mustasa na pinakamali sa lahat ng butil. Pero kapag ito ay tumubo at lumago, sabi nga ay isa itong pinakamalaki ito sa mga puno ng gulay kung saan ang mga ibon ay maaring mamungad. Ngayon, anong pinapaalala sa atin ng Panginoon? Sabi dito, nagturo siya sa pamamagitan ng talinhaga batay sa kanilang kakayanan ng pagkakaunawa. Sa pagtuturo ba ng Panginoon ng patalinhaga, hindi ba ninanais ang Diyos sa talagang maunawaan natin siya ng kabuuan? Sa palagay ko po'y hindi. Kung bakit may mga pasilip, kung bakit dumagamit ng talinhagang Panginoon ay upang ipaalala sa atin na may hangganan ng ating kaalaman. May limitasyon ang ating karunungan. Bagamat tayong lahat ay pinagkalooban ng Diyos ng katalinuhan, bagamat tayo pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, may hangganan ang lahat ng mga iyan. May limitasyon ng lahat ng iyan. Makakaranas tayo ng pagkukulang. At sa gitna ng pagkukulang na iyan, ang Diyos ang siyang magpupuno ng mga iyan. Sa gitna ng limitasyon natin, ng hangganan ng ating kaalaman, parang ito yung parang driving force upang alamin pa rin natin ano bang tungkol sa paghahari ng Diyos. Paano ba mapabilang sa paghahari ng Diyos? Di ba ganyan naman tayo kapag sumisilip tayo doon sa party? Habang sinisilip natin at di natin makita yung kabuuan, lilipat tayo ng lugar hanggang sa parang ipipicture na lamang natin ng buo, batay doon sa mga nakita natin, yung nagaganap na party. So parang ganun ang pinapaalala sa atin ng Diyos. Dahil ito'y pasilip tungkol sa kanyang paghahari. Ito na ba yung magbigay sa atin sa ating kaisipan, sa ating buhay, na asamin, na talagang mapasa atin ang kanyang paghahari. Na asamin, mapasa atin ang kanyang paghahari. Ngayon, ang ating patrong si Juan Bautista, ang pasimula ng kanyang pangaral, ano kanyang sinabi? Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Dahil yan ang numero unong nagiging hadlang para tayo'y mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya dinggin natin ang panawagan ng ating patron sa pagnanais nating mapabilang, masulyapan, mapasa atin ang paghahari ng Diyos. Ano ba yung mga dapat na bagay na alisin natin sa ating mga sarili? Alam niyo, habang nandoon yung bang pagnanais natin, yung desire natin to belong to the kingdom of God, habang nandoon yung desire natin,
At habang ito'y lumalalim, maranasin natin sinasabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Kasi para sa kanya, para pinupunto ng second reading, sa mamatay, sa mabuhay o sa mamatay, it is his gain. Bakit? Kung nanaisin niya mamatay, makakapili niya ang Diyos. Pero kung dito magiging kalooban ng Diyos, ito'y para pa rin sa kanyang kabutihan. Bakit? Sapagkat alam niyang sa kanyang pagkatao, nararanasan niya, nandun yung desire sa paghahari ng Diyos at mismong sa ating Panginoon. Pasilip, puwang. Yan ang isa sa mga siguro purpose ng talinhaga na binigay kung bakit nagtuturo ang Panginoon sa mga tao. Sa dasal na Ama namin, huwag lang sana natin itong dasalin, kundi araw-araw, let us desire magkaroon tayo ng desire na parating masilip, makita, magkaroon ng sulyap sa paghari ng Diyos na patuloy nating nararanasan sa buhay ng bawat isa sa atin at lalo tigit sa buhay ng ating simbahan. Huwag lang dasalin, kundi talagang asamin natin. Bagamat may pasilip lamang, bagamat may pahapyaw lamang, pero sana yung mga pasilip na ito ang maging daan para lalo nating asamin at gustuhin na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit dahil sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dilingin natin sa Ama ng ang mga binhi ng salita ng Diyos na inihahasik ni Kristo ay mamunga sa ating buhay at pagkatao, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno ng kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkamakasarili, naway mapawi, nang mamayani ang salita ng Diyos sa lahat,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ama, naway mamuhay ng matuwid tulad ni San Jose, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod ngayong unang araw ng ating nobenaryo sa karangalan ni San Juan Bautista, Hana Halili, Ofelia Bensuceso, Erica Bautista, Carol Halili. Ang sama na poslado ng panalangin sa paunguna si Susan Kapinpin, ang Legion of Mary sa paunguna ni Sara Cabral. Gayun din ang sektor ng mga punong guro at guro ng parokya, ang San Juan Elementary School sa paunguna ni Marites Ramos, Sodora Cruz Elementary School sa paunguna ni Iglesia Reyes, Eugenio G.C. Tamco Elementary School sa paunguna ni Reginald Faustino, Tampok Elementary School sa paunguna ni F. Santos. Gayun din sila Lerma Viri, Jonelyn Vivar, Modesta Santos, Florence Saduna, Claire Jacla, Vanessa Vasquez, Risa de la Cruz, Marigold Alvarez, Kenneth Aguilar, Imelda Niño Nuevo, Marilag Inco, Ada Reyes, Mila Rinosa, Eugenio de Leon, Cristina Santos, Marvin de la Cruz, Laika Valerio, Clara Aya Relente, Annalyn Galang, Baby Lumanansala, Marie Arellano, Luis Inco, Cherry Tolentino, Nympha Dionisio, Perly Lesarondo, Vinia C., Beth Baluyot, Reynaldo Capilig, at gayon din sina Jinky de Leon Cruz at Fortunata Galang. Gayon din ang pasasalamat ng Adas Bakery at Bautista Family. Gayon din sina Biring Panganiban, Marlon at Cecil Aguilar, Nilda Reyes, Andres Lisarondo, Aurora Bernal, Fidel at Fe Valiente, Bong Romero at Pamilya, Piscasio Family. Para sa natatayang kailingin ng Pamilya Balderia, para sa nagdiriwan ng kanyang arawan, Adriana Chloe Clemente. Patuloy nating dalangin ng pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Ligayat Apolinario Catalig, Tony Cruz, Virginia Franco, Ana Romero, Juan Santos, Mark Lester Halili, Josh Rain, Leo Florido, Norma de Leon, at Roland Valderia. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Maria Sotero, Gregorio, Juana Antonio Romel, Evangeline Antonio Hilaria, Pedro Salvador Sr. at Leona. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming pamungahin ng binhi ng iyong salita at hindi magambala ng mga alalahanin ng mundong ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakatin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mainukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit na anak mong masunurin at ang Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay nilob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo ng iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa
mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan. Magpasawala. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa iyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Rona. Naghahatid ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsuluhan naming banal na pagkinabang, na nagpapahiwatig na yung pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Father's Day, naanayaan po magsitayo ang mga ama ng tahanan para sa inyong pagbabasbas. Okay. So, pwede po pumunta na dito sa harapan ang mga ama ng tahanan. Yung mga mukhang ama na rin, pumunta. Pwede po sa gitna. Okay po. Okay, panalangin ng pagbasbas para sa mga ama. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito, pinararangalan namin ng mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mabubuting bagay na kanilang binigay sa kanilang pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda na yung banal na pagsuyo at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin na yung banal na pangangalagang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng pamilya. Kaya pinupuri ka namin, Ama ng mga bansa, sa pagkaparangal namin sa kanila. Pagkalawa mo sila sa araw na ito at paspasan na iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sinaway tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang magulang sa pagkapakita ng paggalang at taos-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapili mo, Diyos at amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Meron pong munting handog ang ating parok at mga samang pansiba na kalalakihan sa ating mga tatay. Sana po'y magamit nyo po iyan. Muli po, palakpan po natin ang mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po. Pagkatapos. Magsitayo na pong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at mitihin ang paghahari ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.